Marie, kailangan mong malaman. Mamaya na lang ate, malilit na ako sa program. Kita na lang tayo mamaya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Foundation day ng eskwelahan nila, kaya pwedeng tanghali na siya pumasok. 2:00 ang umpisa ng program ng Science Department at siya mangunguna roon, kaya kailangan niya magmadali. 1:30 na. Ihahatid na kita, alok ni Sid. Bakit pa? Ligtas naman ako. Hindi niya napigilan lakipan ng sarkasmo ang kanyang tinig. At saka, kararating lang ni ate, iiwan mo na agad? Kaya ko ang sarili ko, Sid. Hindi man kita agad na makakalimutan, tuturuan ko ang sarili ko na gawin iyon kahit abutin pa ako ng matagal na panahon. But, Marie, aalis na ako. Iyon lang at tinalikuran na niya mga ito. Palabas pa lang siya ng gate ay nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Pinahid niya mga iyon. Mula ngayon, kailangan na niyang maging matatag. Hayaan mo muna siya, Sid. Pero Lu, pagtutol ni Sid sa pasaway ni Lucille, nang tangkain niyang sundan si Marie. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa kanyang lahat. Anito, saka tumingin sa kanya ng mataman. Umamin ka nga. May nangyari ba sa pagitan niyo ni Marie? Bakit mukha siyang galit sa'yo? I kissed her. Pag-amin niya, nanlaki ang mga mata nito. Akto ay kikwento na niya rito ang mga nangyari nang mag-ring ang cellphone niya. Ang abogadong kinuha niya para sa kaso na stalker ni Marie ang tumatawag. Agad na sinagot niya iyon. Nagtagi sa mga bagang niya sa ibinalita nito. What happened? Tanong ni Lucille pagkatapos ng tawag. Sid. Magpapiyansa na ang mic na yun. Any moment, he'll be free. I need to speak to that bastard. Pupunta ka ba sa presinto? Sasama ako. Agad na kumilos sila paalis. Habang nagmamaneho si Sid ay nanatili siyang tahimik. Pinag-iisipin niya kung ano ang dapat niyang gawin kay Mike. Kung siya lang ang masusunod, babasagin talaga niya mukha nito. Easy, pag-aalo ni Lucille sa kanya. Marahil inahalata nito ang iniisip niya. Pilit niyang pinakalma ang sarili kahit nahihirapan siyang gawin iyon. Kaninang umaga'y nagising siya ng determinadong kausapin si Marie, ngunit tanghali na hindi pa ito lumalabas ng kwarto nito. Ilang beses siyang kumatok sa kwarto nito, ngunit lagi siyang itinataboy nito. Hanggang sa makarating sila ni Lucille sa presinto, ay nahihirapan pa rin siyang pigilin ang kanyang emosyon. Lalo na nang makita niya si Mike kasamang abogado nito na pumipirma para sa release nito. Pascual, wag na wag mong ipapakita pa uli ang mukha mo dahil babasagin ko talaga yan. Sid, wala akong kasalanan. Hindi ako stalker ni Marie. Gago pala talaga to. Ang lakas ng loob mong itanggihan. Nagkataon lang na nakita ko ang mga bulaklak sa harap ng gate nila pagpunta at ako roon ay gabing-gabi na yon. Naalala ko yun, ikinikwento sa akin ni Marie, kaya pinakaalaman kong pulutin yun at basahin ang card na nakaipit doon. Nashock ako sa nabasa ko. Hindi ko akalaing ganun katindi ang pagbabanta kay Marie. Na mga sandaling iyon ay iniisip ko kung ano ang magiging epekto nun sa kanya, kaya nawala ako sandali sa sarili ko. Namalayan ko na lang na palapit na ka na sa akin at sinuntok mo na ako. Naikuyom ni Sid ang kanyang kamay. Huwag ka na nga lumusot pa. May mga tao kung sinasabi sa mga pulis na pwede nilang kausapin na makapagpapatunay na nasa Ilocos ako at kauuwi ko lang nung isang araw sa Pangasinan. Marie is my friend at hindi ko maaatim na gawin siya ng masama. College pa lang ay magkakilala na kami. Kung gusto ko siyang gawan ng masama, sana noon pa. Kayang-kaya kong gawin yon kung tutuusin dahil malapit kami sa isa't isa. Pero hindi ko kailanman inisip na gawin yon because I love her. If she's happy loving someone else, then I'll be happy for her. I won't interfere. May point siya, Sid. Pagsingit ni Lucille. Kung hindi ikaw, sino? I don't know. Ang tanging alam ko, she's still in danger. Akala ko ba hindi mo siya iiwan? Nasaan siya ngayon? Bumaling siya kay Lucille. Pupuntahan ko si Marie. Sasama ako. No, ako nang bahala. Are you sure? Tumango siya. Kapag may nangyari,
Tawagan mo ko sa cellphone ha. Try to contact Marie too. Kapag nakausap mo siya, sabihin mong parating na ako para sunduin siya. Nagmamadaling lumabas siya ng presinto. Katatapos lang ng program ng Science Department ni Marie. Maraming taong dumating sa 50th founding anniversary ng St. James Academy. Bukas ang school nila sa araw na iyon para sa mga estudyante at sa mga bisitang dumayo pa para makiselebra. Kahit paano'y nag-enjoy si Marie. Wala ring nangungulit at nagtatanong sa kanyang mga estudyante tungkol kay Albino. Busy kasi ang lahat sa iba't ibang activities. Kahit saglit ay nakalimutan niya mga pagpapasakit sa dibdib niya. Miss Santos. Si Mr. Tobias ang naglilingon na niyang tumawag sa kanya. Nginitian niya ito. Hello. Pwede ka bang sumama sa akin sa room ng advisory class ko? Hinihintay ka ng mga magulang ni Peter Sanchez. Gusto ka nila makausap ng sarilinan. Wala ka naman nang gagawin, hindi ba? Nandito ang parents si Peter? Oo, gusto ka nga nilang makausap. Pwede ka ba? Pasensya na. Okay lang, matagal ko nang gusto makausap ang parents si Peter. Buti na lang at sila na ang gumawa ng paraan para makausap ako. Nasa lubong ko sila kanina. Nagtanong sila sa akin tungkol sa'yo. Doon ko na sila pinatuloy sa room habang hinahanap kita. Thank you, Mr. Tobias. Muli niyang nginitian nito. Sa second floor ang room nito. Tahimik na tahimik ang buong building dahil busy ang lahat sa iba't ibang activities. Mabuti ng tahimik para makausap niya ng mabuti ang mga magulang na estudyante gusto niyang tulungan na magpakatino. Bahagyang bukas ang pinto ng classroom ni Mr. Tobias. Nauna na siyang pumasok sa loob. Inaasahan niyang makikita niyang nakaupo at hinihintay siya ni Mr. and Mrs. Sanchez. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tatanungin sana niya si Mr. Tobias nang maramdaman niyang may nakatayo sa likuran niya. Aktong lilingon siya nang biglang may isang bisig na yumakap sa kanya. Kinabahan siya. At last, we're alone, Kitty. I can finally say that you're mine now. I love you. Bulong ni Mr. Tobias. Bakit bantangan niya para hindi agad nahalata na kaboses ni Mr. Tobias ang stalker niya? Sisigaw na sana siya, ngunit bago pa niya magawa iyon, ay tinakpan na ng bibig niya. Pilit siyang kumakawala, nanlalaban, pero unti-unti na nagdilim ang paligid. Nang balikan ng malay si Marie, ay sandali siyang nalito sa kinaroroonan niya. Saka pa lang niya naalala nangyari. Nang tangkain niyang kumilos, ay hindi niya magawa dahil nakagapos sa mga kamay niya sa silyang kinauupuan niya. Madilim ang paligid, ngunit naririnig niya ang ingay ng mga tao sa di kalayuan sa kinaroroonan niya. May kung anong ginagawa sa kanya ang co-teacher niyang si Mr. Tobias. Ito at ang stalker niya ay iisa. Oh, Kitty, you're awake. Now, we can have fun. Hindi pa rin siya makapaniwala sa magagawa nito ayon sa kanya. Bakit? Iyon ang tanging lumabas sa bibig niya. Isang liwanag na nagmula sa lighter ang bumukas. Dahil doon ay naaninig niya kung nasa ang banda ito. Nakaupo ito sa teacher's table. Tumawa ito na ikinapatlag niya. Nakakakilabot na pandinig niya ang tunog ng tawa nito. Tinatanong mo ako kung bakit, Miss Santos? It's because you belong to me. Akin ka lang. Ako lang ang may karapatang magmay-ari sa'yo. Hindi ang albino na yun. Narinig mo? Ako lang. Hindi ka naman ganito. Isa kang respetadong teacher. Shut up. Matagal na akong ganito. Ever since the day that you stood up for me and defended me. Remember? Ikaw lang ang nagtanggol sa akin sa panlalait ng mga estudyante. Nakita ko na totoo ka. May malasakit sa akin. Kaya nasabi ko sa sarili ko na dapat ka maging akin. Pinadalhan kita ng mga bulaklak, pero imbes na magka-interes ka, binaliwala mo lang. Then one time, narinig ko kayo nag-uusap ni Miss Bangkay sa faculty room. I was there. Hindi niyo lang ako napansin. Narinig ko ang lahat ng mga sinasabi niyo. Mas gugustuhin mo pang maging matandang dalaga kung hindi rin lang si Sid Gomez ang makakatuluyan mo, ha? I did my own research and I learned that Sid Gomez is albino, the model. Bakit, Marie? Kung hindi ka pala niya kayang mahalin,
Bakit hindi na lang akong pagtuunan mo ng pansin? Umiling si Marie. Mali itong ginagawa mo. Hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka ng isang taong iba naman ang laman ng puso. Hindi lang ako ang babae sa mundo. Marami ka pang makikita na nakahihigit sa akin. Mabilis siyang nilapitan nito at sinabunutan. Ikaw ang gusto ko. Naiintindihan mo? Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Nasasaktan ako. Please, Mr. Tobias, pakawalan mo na ako. Baka hinahanap na ako. Hindi. Dito ka lang. You hear me? Hindi mo ako pwedeng iwan. Please. Pinatay nito ang lighter. Naramdaman niya ang malamig na bagay na itinutok nito sa sentido niya. She knew it was a gun. Oh God, will she be able to go home safely after this? Katulad ka rin niya. Pagkatapos niya ibigay sa akin ng lahat ng atensyon, pagmamahal at pag-aaruga, ay iwan din pala niya ako. Nagmamakaawa ako sa kanya na huwag niya akong iwan, pero naging bingi siya. Mas pinili niya ang ibang lalaki kaysa sa akin. Sinong tinutukoy mo? Walang iba, kundi ang magaling kong ina. Hinigpitan nito ang pagkakasabunot sa buhok niya. Tulad mo, siya lang ang taong nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa akin. Naging maamo ang tinig nito habang sinasabi iyon, ngunit bumalig din ang bagsik niyon pagkatapos. Pero dahil sa isang lalaki, iniwan niya ako. 13 years old lang ako noon, kaya kahit ano pang gawin mo, hindi ka makakatakas sa akin. Hindi mo ako mahal? What the fuck? Papatay na lang kita kaysa mapunta ka sa albino na yun. You're mine. Pag napatay na kita, sarili ko naman ang babarilin ko para hanggang kamatayan ay magkasama tayo. You need help, Mr. Tobias. Promise, I'll help you. Basta pakawalan mo lang ako. Kalilimutan ko ang mga nangyayari. I won't press charges against you. You need to see a shrink. Matutulungan ka niya na makawala sa trauma mo sa pang-iiwan sa iyong nanay mo. Shut up. This is the last time I will beg for you to love me. Love me or die. Si Sid lang ang mahal niya at wala nang iba. Hindi niya lolokohin ang puso niya. Masaya siyang mamamatay sa kaalamang kahit sa pinakahuling hininga niya ay si Sid ang mahal niya. Pumikit siya. Ipinaubayan na niya sa Diyos ang lahat. Sumagot ka. Gusto mo bang mamatay? Nakarinig sila ng kalabog na ikinaputol ng iba pang sasabihin nito. Napadilat siya. Narinig niyang napamura si Mr. Tobias at lumayo sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Bigla na lang siya nakarinig ng sigawan. Pinipilit niyang aninagin ang buong classroom nang bumaha ng liwanag. Sandali siyang nasilaw. Nang makapag-adjust na mga mata niya, ay nakita niya nag-aagawan ng baril si Mr. Tobias at isang lalaki. Sid, sigaw niya na makilala ito. Patuloy ito sa pagkipagmaambo na. Nagawa nitong sipain si Mr. Tobias, dahilan para mabitiwan ng huli ang hawak na baril. Sinuntok ito ni Sid sa panga at tiyan. Pagkatapos isinipa ni Sid ang baril papunta sa malayo nang tuluyang bumagsak sa sahig si Mr. Tobias. Agad siyang nilapitan ni Sid. Thank God, I made it on time. Anito habang kinakalag ang gapos sa mga kamay niya. Kanina pa kitang hinahanap. Nalibot ko na ang buong school pero hindi pa rin kita makita. Dumaan ako rito kanina pero wala naman ako nakitang tao. Siguro itinago ka ng walang hiya. Hindi naman ako matulungan ng mga gwardya sa paghahanap sa'yo dahil busy sila sa pagbabantay sa mga estudyante at iba pang bisita. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin na nakitang si Andy Tobias ang huling kasama mo. Itinanong ko kung saan ka siya mahahanap at itinuro sa akin ang faculty room nito at itong room na ito. Paakyat pa lang ako rito ay naririnig ko na sumisigaw siya. Bago ako pumasok dito sa room ay tinatawagan ko na si Lucille para papuntahin dito mga pulis. Parating na sila, Marie. Sid, nang tuluyan na ng makaalagaan ang mga kamay niya ay niyakap niya ito. Sinaktan ka ba niya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.